Jack Tanweko po. Yeah. Praise the Lord. Yun po yung aking pangalan nung ako po yung mahabol ng kagawad. Thank you po sa Sir Jess, Brother Jess. Tayo po yung nagagalak. Hallelujah. Naalala ko lang po yung Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Wala po tayong ibang nais ngayong gabi ito, kundi purihin, dakilain ang pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ang sabi po ng awit 113 verse 2 and 3, Blessed be the name of the Lord. Let the name of the Lord be praised, both now and forevermore. From the rising of the sun to the place where it sets, the name of the Lord is to be praised. Hallelujah. Woo! Praise the Lord. Hallelujah. Kahit po huling ano na po ito, fourth service, ang ating pong pagsamba, ang ating pong papuri sa Diyos ay hindi po magbabago, hindi po mamamatay kahit po sa ating pagtulog. Yung po ating from the rising of the sun to the setting down, the name of the Lord is to be praised. Muli pong palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Bagong serye po ang ating pag-uusapan. Ito pong buwan ng November. Pinag-usapan po natin, I believe, by this time, memorize na po natin yung Galatians 5:22 and 23. Memorize na po natin yung ating pinag-usapan last month. Buong month po yun. But the fruit of the Spirit is... agnanagnan, sabay-sabay. But the fruit of the Spirit is? Joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Yes. Yung pong hindi pa naka-memorize, huwag po kayo matutulog mamaya hanggang hindi niyo po memorize. Yung ating pinag-aralan last October. Because ito po ang ating kailangan. Ito po yung infilling of the Holy Spirit, yung pong power of the Holy Spirit. Ito po yung patunay na tayo nga ay tunay na mga mananampalataya. Kaya nga po ang pag-usapan natin, empowered, Spirit-filled life. Yung pong ating tema ngayon, Spirit-filled life, ang mga tao pong ang mananampalataya na Spirit-filled life, andito po sa kanila nakikita po ang bunga. Hindi po mga bunga, characteristic ng isa pong mananampalataya. Bunga, characteristic ng bunga ng Espiritu, yung pong ating pinag-usapan. Love, joy, peace, kindness, patience, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Ang sabi po ng ating pinag-usapan, Galatians. Hindi na po tayo, wala na po sa batas. Kasi po, pag sa batas pa, anihin pa natin ang batas kung nasa atin na po yung lahat na yung pong karakteristik ng bunga ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, una po nating pag-uusapan ngayong buwan ng November 5, unang linggo po ng November, empowered to walk in obedience. Empowered to walk in obedience. Pag pinag-uusapan ang obedience, minsan para bang ang hirap talagang mag-obey. Pero hindi po ito magiging mahirap kung tayo po ay bibigyang kapangyarihan. Maniniwala po tayo sa kapangyarihang nanggagaling sa Diyos na tayo po ay talagang we will be filled with the power of the Holy Spirit para po hindi po tayo hindi maging mahirap ang pagsunod, ang obedience sa ating mga buhay. Pag pinag-uusapan ng obedience, kayo pong mga bata, tayo po noon na naging bata, bakit po tayo nag-obey sa ating mga magulang? Kayo pong mga bata, bakit kayo nag-obey sa inyong mga magulang? Bakit? Dahil yung iba natatakot. Dahil sa takot, yung iba, sabi nga pinag-usapan namin kanina doon sa Adela, yung iba daw, natatakot mapalo. Kaya nag-obey. Yung iba naman siguro, kaya nag-obey sa mga magulang para meron silang pang-load. Para dagdagan yung allowance.
Kaya nag-obey. Kaya nag-obey, meron silang gustong puntahan, manonood ako gustong manood ng concert or whatever. Meron pong dahilan ang kanilang pag-obey. Yung pong iba naman, lalo na po pagdating sa mga Chinese o kaya yung mga mayayaman, hindi lang mga Chinese, pagdating po sa obedience, yung anak ipapakasal sa kahit na hindi niya gusto para lang hindi mawala ang kanilang mga kayamanan, para magdoble pa. Mag-obey naman po sila kahit walang nakikitang pag-iibigan dun sa mga mag-aasawa. And many more. Bakit nga po tayo talaga mag-obey? Children, obey your parents. Remember po yung Ephesians chapter 6, 1-3, children, obey your parents, for this is right. Pero hindi po sinabing when they are right. Obey your parents in the Lord, for this is right. Ito po ang tama. Hindi lang po yung pagsunod sa mga magulang, ang pagsunod po natin through obedience, lalong-lalo na po sa ating Panginoon, ito po ang tama. Ito po ang gusto ng Diyos sa kanyang mga anak. Through obedience po ang gusto niya, walking, empowered to walk in obedience. Dahil nga po, kung wala po tayong kapangyarihang manggagaling sa Diyos, mahihirapan po tayo pagsunod. Always easy to obey pag meron po tayong kapangyarihan ng gagaling sa Diyos. Yung pong empower, yung binibigyan po ng kapangyarihan, give someone the authority or power to do something stronger and more confident. Yung pong authorized or lisensya. Remember po si Apostle Paul, nung hindi pa siya mananampalataya, binigyan po siya ng power para ligaligin, para usigin yung mga mananampalataya to the point na pakukulong po niya yung mga mananampalataya. Ito po yung kapangyarihang ibinigay kay Apostle Paul long before, doon po sa kanyang kasaysayan. The same manner, ito pong power nito yung binibigyan ng kapangyarihan. Obedience po, bibigyan po tayo. We will be empowered by the Holy Spirit para po ito pong obedience na ito, talagang makasunod po tayo sa mga panawagan ng dakilang Diyos sa ating pagkatawag bilang mga mananampalataya. Ito po yung central, spirit-filled is the center na yung pong continual process of spiritual growth ng ating pong maturity. Magkikita po talaga dito ang ating pagiging mature sa ating mga pananampalataya pag tayo po ay kinakitaan ng empowerment at pagsunod sa dakilang Diyos. Yung po kasing puso natin, lalo na po nung hindi pa tayo mananampalataya, kahit na kung minsan mananampalataya na, meron pang mga pagkakataong nagko-question pa kung susunod nga sila o hindi. Yung pong, dahil po nasa puso po kasi yan. Kaya nga po sabi ng aklat ng Ezekiel, and I will give you a new heart. I will give you a new heart. And I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender, responsive heart. And I will put my spirit in you so that you will follow my decrees and be careful to obey my regulations. Salamat po, dakilang Diyos, sa maagabing ito sa isang maikling magbubulay ng iyong mga salita. Aming pong dalangin na maging bukas po ang aming puso at kaluluwa. Kasama ng iyong lingkod, gagamitin na kami po'y muling makaalam ng katotohanan ng gagaling sa iyong mga salita upang ito ay aming masunod sa aming pang-araw-araw na buhay. Aming dalangin na patuloy ang sanktuaryong ito, ang bawat kaluluwa o dakilang Diyos, kasama po ng aming nakikinig na naka-online, ay mapuno ng iyong kapangyarihan, ng iyong presensya, at lalabas po kami ng bahay, dalangin ng ito, bahay, sambahang ito, na magdadala ng bagong tibay, pananampalataya, bagong init ng pagsamba sa iyo, o dakilang Diyos. At makikita po sa aming mga buhay ang isang tunay na pagsunod sa iyo, sa iyong mga salita, dahil ito po ang iyong panawagan sa bawat isa sa amin. Kaya nga, dakilang Diyos, sa gabi ito, wala po kaming ibang nais, may taas, may dakila, maliban sa iyong dakilang pangalan, Kristo Jesus. Kristo Jesus. Amen.
Amen. Sige po, palakpakan po ang Panginoon. Hallelujah. Alam naman po natin, lalong-lalo na po nung hindi pa natin kakilala ang ating Panginoon, matigas po ang ating mga puso. Kuminsan yung pong gawain katulad nito, tinutuya po natin, pagsistitahan po, nanong mag-pray, adwang oras. Nang kami ras kayo pong adwang oras ang pong kapi na, you can do the math. Praise the Lord. Yung pong ganitong uri ng pagsamba noon, ay hindi po natin talagang, hindi po, parang ayaw natin punta, pero nang makilala po natin ng Panginoon, naging bago po yung ating puso. Binigyan po tayo na ngayon ng malambot na puso. Ito po ngayon yung unang punto nating pag-uusapan, yung pong obedience, yung Holy Spirit po yung magbibigay sa atin na lumakad sa obedience, dahil ito po ang resulta. Obedience is the result of true repentance. Obedience is the result of true repentance. Yung po talagang tunay na binago ng Diyos ay yung po talagang repentance, ano ba itong metanoia. Ito po yung Greek word ng repentance, metanoia. Alam na po natin, lagi na po nating matatandaan para hindi daw makilimutan, metanoia. Nung mag-repent po tayo, metinuya. Metinuya. Totoo naman po yun eh. Di ba yung nag-repent ka na, tumalikod ka na sa dati mong buhay, 180 degrees. Alam po natin pa, 180 degrees, yung pong about face yan. Yan. Yung dati, andyan yung bagay ng mundo, pero nang tayo po ay mag-repent, talagang nag-about face po tayo. Hindi po 360. Dapat 180 lang. Medyo umagya. Anyway, praise the Lord. Obedience po is the result of true repentance. Hindi lang po yung binago na po tayo ng Diyos. Nung tayo po ay mag-repent, kinilala natin ang Panginoon, yung po dati nating buhay na makasalanan ay meron na pong buhay na ngayon binago ng Diyos na hindi na po natin talagang, ano ba to? Hindi na natin gusto yung kasalanan. In a simple way. Tinatalikuran na natin ang kasalanan. Kaya lang, kung minsan, ang sabi po ng mga iba, yung kasalanan daw, hindi naman talaga magiging perfect. Talaga namang hindi po nagkakasala pa. Sagli po. Yung pong pagsisisi, of course, nagkakasala pa tayo. Kaya yung hindi po sinasadyang pagkakasala. Narinig na po natin yan many times. Yung pong dati nating buhay na magkakamali pa rin tayo. Nagkakamali, hindi sinasadyang pagkakamali. Remember, basta hindi sinasadyang pagkakamali. Yung daily po, merong mga naiinis ka kung minsan, pero yung true repentance po, yung daily mag-obey ka po. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Yan po ang alam natin, first John 1:9. 1 John 1:9. Magkakamali po tayo, pero lagi po nating puntahan ang Diyos. Isabihin po natin, tanggapin po natin na tayo nga ay nagkamali. Ito po yung true repentance, yung pagkakamali. Pati po yung true repentance talaga, pati po sa ating pagsamba, yung talagang true repentance, yung ating pong pagsamba, yung dati parang hindi man tayo serious sa ating pagsamba. Yung ating true repentance po, pag pumupunta ng church, yung pumupunta ng church, nangangalahati na yung preaching. Yung pong true repentance, pati po yung praise and worship. Talagang sa umpisa pa lang, yung talagang true repentance, obedience, talagang gusto mo, na-excite ka, gusto mong puntahan mula umpisa hanggang katapusan. Hindi ka po lalabas ng simbahan pagdating ng offering. Mira sa aking offering. Lagi kaya yung offering. Kasama naman po talaga yun, hindi natin maiiwasan. Yung true repentance po, maging po sa pagbibigay, hindi na po question. Yung pagbibigay ng true repentance. Come on! Yung pong ating kasalanan, sabi nga po ni Charles Spurgeon, repentance is as much as a mark of a Christian as faith. Ito po yung ating pananampalataya. A very little sin, gaya po ng mundo, sinasabi ng mundo, a very little sin, as the world calls it, is a very great sin. Yung pong maliit na kasalanan sinasabi ng mundo, pagdating po sa mga tunay na nag-repent, true repentance, yung pong
Kasalanan ay walang maliit na kasalanan. Kasalanan po ay kasalanan sa harapan ng Diyos. Kasalanan ay kasalanan. Tatanggapin po natin yan pag tayo po talaga ay tunay na nag-repent sa ating mga kasalanan. Yan po sabi ni Charles Spurgeon. Repentance is as much as a mark of Christian as faith. A very little sin, as the world calls it, is a very great sin. Through a true Christian, through a true repentant Christian. Amen. Amen. Yung pong repentance, yung pong tunay na a truly person na nagrepent po, will turn away from their wrongdoings. Tatalikuran na po talaga 180, metanoia, 180 turn away sa kanya pong mga wrongdoings. Kaya nga po, ito po yung ating sinasabi kanina, magbubunga po yan ng fruit of the Spirit, produce fruit, Matthew 3:8, in keeping with repentance. Produce fruit in keeping with repentance. Yan po ating sinabi, Galatians 5:22. Yung dati po, kasi meron dati talaga yung talagang true repentance. Meron dati, kuminsan yung dati, minsan nagigising po yung dati na yung talagang true repentance. Naalala ko lang po yung isang leader ng church, bumili po siya ng yung lawn mower sa isa pong lalaki. Sa Amerika po ito, hindi sa Pilipinas, long before. Tapos yung lawn mower, di ba, pag pinapandar mo yan, inihilaman. Tapos, nung binibili, maganda naman, isang hila lang. Tapos umandar kagad. Inuwi ang lawn mower, tapos nasa bahay na, paandarin na. Ayaw umandar. Kapilit, sinuli po niya, pinuntahan yung tapos, bakit ayaw umandar nitong yung binili ko sa kanina, umandar lang. Kasi po, pag umandar yan, kailangan murahin mo muna bago umandar. Kristiyano na ako, hindi na ako nagmumura. Kristiyano na ako, hindi na ako nagmumura. Bakit ka magmumura? Hindi po, sige, basta, wag lang kayong titigil, wag lang kayong titigil. Lalabas at lalabas din yan, sabi po ng nagtitinda. O tayo hindi po kanan. Ang sabi po niya, sa kakaano dyan, mapapamura ka na rin, ang sabi niya. Lalabas at lalabas din yan, mapapamura ka na rin. Ang true repentance po, ano man ang mangyari, hindi po lalabas at lalabas yung dati nating pagkatao. Yun po ang ibig sabihin ng ating illustration. Amen! Hallelujah! True repentance, yun po talaga ang tunay na nag-repent. Makikita po yan. Yung ating wrongdoings ay tatalikuran na po natin. We will produce fruit. Mga simple halimbawa lang po. Yung true repentant talaga, di ba? Yung po sabi ng Matthew 5:24, Matthew 5:24, di ba sabi niya, pag daw tayo ay nag-offer, tapos naalala natin na meron tayong nakagalit o nakaaway, iwanan daw natin yung ating offering in front of the altar. First, go and be reconciled to them, then come and offer your gift. Ito po yung true repentance. Pag naalala po natin, kahit po hindi sa pag-offering, yung pong true repentance, pag pumunta ka ng church, tapos meron kang naalala. O kaya, sa traffic lang. Yung pong true repentance, kahit na napagalit ka, pag Ginoon, patawad po. Di ba sabi nga ni Pastor Manny, nagmamani, nagalit daw po siya. Tapos ang sabi ni Nasir at si Nay, Daddy nga na, bakit hindi mo buksan yung bintana para hindi, pag binuksan ko yun, maririnig na ako, sabi. Ang ibig po natin sabihin, meron pong pagkakataon, pero hindi po natin, we will not stay there. Hindi po tayo mag-stay na galit. Alimbawa, meron kang kagalit, yung mga kaibigan, kakilala. Tapos, kahit ano po yan, ngayon, text lang, pwede ka nang makipagbati. Pwede sa mga kaibigan. Marami po, kayo pong, you can do the math. Kung paano po natin talaga makikita yung true repentance. Yung pong true repentance, kung dati, limbawa dati, mapamola ka. Yung parang siopaw. Yung, hindi ka na siopaw ngayon. Paano napunta sa siopaw? No? Kasi, yung akala ko, siopaw ka, special. Bola-bola lang pala.
Yung pong true repentance. Wala na po sa kanya yung mapambola. Wala na po sa kanya yung mapandaya. Dati, mapangutang ka. Ngayon, marunong ka nang magbayad ng utang. Ikaw pa ngayon ang magpapautang. Yun po ang true repentance. Kaya po yung may utang, magbayad na. Miras na, laging napapasama ito pong utang ito. Yung pong ibig na po natin sabihin, yung talagang true repentance, kung po merong nagawang pagkakamali, maging po sa ating dakilang Diyos, sa mga tao po, diyan talaga makikita yung ating true repentance sa ating pong relasyon sa mga tao. Yung pong mali, itutuwid po natin. Kung nakapagsalita po tayo, minsan pag nakapagsalita tayo, hindi na po may babalik yan. Pero yung marunong po tayong tumanggap ng pagkakamali, yun po ang true repentance. Kahit po sa ating mga anak, tayo pong mga magulang, nagkakamali po tayo sa ating mga anak. Marunong po tayong tumanggap ng ating pagkakamali sa mga mag-asawa po. Do not let the sun go down. Ang sabi po na kayo ay galit. Kaya po yung isang lalaki, hindi na po siya natulog kasi hindi po niya maalis yung galit. Hanggang hindi ako huwag ka matutulog dahil hindi siya natulog dahil hindi pa niya maalis. Wala pong ganoon. Yung pong true repentance, agad-agad po, kinukumpisal o inaayos po yung nagawang pagkakamali. Tama iba? Ay yung pong true repentance, hindi na po mayabang. Yung true repentance po dati, talagang you are parang bag of wind. Yung parang ventilador ni Rod Navarro. Kaya pong matuwang kalupa ko, baka kilala niya po yung Rod Navarro. Dahil nga anak, hindi na po kilala si Rod Navarro ni bag of wind. Hindi na po, di ba, mapagpakumbaba na po. Philippians 2:3, alam po natin, consider others better than yourself. Ito po talaga yung true repentance, obedience, ino-obey na po yung obedience is the result of true repentance. Do nothing out of selfish ambition. Hindi na po makasarili ang isang talagang tunay na Kristiyanong repent or ambition or vain conceit. Rather, in humility, consider others better than yourself. Isa pa pong halimbawa, yung talagang true repentant. Meron po tayong mga hiniram na gamit. Isang taon na hindi pa isinosoli. Subliyo na po, isoli na yung gamit. Pag sinoli nyo, kung nalumayan, kung pwedeng palitan ng bago, iyon po ang tunay na nagre-repent. Tapos yung mga iba maghihiram ng sasakyan, babalik yung sasakyan, hindi man binigyan ng gasolina. Yung sasakyan. Ganun ba talaga ang tunay na nagre-repent? Tapos, sinoli pa. Hindi man sinabi na gas yung hiniram ng sasakyan. Tinago pa. Hindi na lang pentelbe. Para hindi mahulata. Yung pong true repentance, inaamin yung pagkakamali. Itinutuwid yung pagkakamali. Yun po ang tunay na nag-repent sa harapan ng Diyos. Pero magagawa po natin yan. Kasi po, kung wala yung pong kapangyarihan ng Holy Spirit, yung pong ating sarili talaga ang masusunod, hindi po ang kapangyarihan ng Diyos. Pero magagawa po natin because of the power of the Holy Spirit. Amen. Amen. Yung pong talagang walking, empowered by the walking, ano po yun? May wala ako na. Empowered to walk in obedience, result of true repentance. Ito po, isa pa po ito, na the Holy Spirit empowered us to walk in obedience for our security and protection. For our security and protection. Sa pong halimbawa siguro, may ano po natin. Remember po yung kwento ni Shadrach, Meshach, at Abednego, yung pong tatlong magigiting na kabataang lalaki nung pong panahon ni Haring Nebuchadnezzar, doon po sa Book of Daniel. Basahin po ninyo ang Book of Daniel, napaganda po ng Book of Daniel. Pero long story short, alam po natin, si Haring Nebuchadnezzar ay nagpatayo ng isang statue rebulto, golden statue, 90 feet tall, 9 feet wide. Alin kaya ang mas malaki dito? Yung pong Statue of Liberty o yung statue hindi ko na po inano yun. Pero nonetheless, ang Haring Nebuchadnezzar po, alam po natin yung kwento, pinasasamba, yung lahat ng tao, pero yung tatlong miling lalaking ito, makabataan, ay hindi po sumunod.
Kaya nga po nagalit si Haring Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, pulang da. Kasi karakalin So pag kayo pinagkanak, kung gusto niyo pangalan na Nebuchadnezzar, bahala po kayo. Anyway, tuloy po natin. Yung pong tatlo, yung pong kanilang obedience ay nagbigay po ng protection sa kanila pong mga buhay. Alam po natin ang kwento. Sila po ipinatapon sa Orno 7 times hotter than usual at wala man pong nasunog. Ang sabi po kasi nila sa hari, mahal na hari, ililigtas kami ng aming Diyos. At kung hindi kami ililigtas ng aming Diyos, susunod pa rin kami sa Kanya, hindi kami susunod sa iyo. Ang sabi po ng tatlo, kaya nga po lalong nagalit ang hari, pinainit ng 7 beses at tinapon sila, wala mang nasunog na nigabuhok man. Hindi po sila nangamoy na dulok, hindi po sila nangamoy na dulok. Sunog. Hindi po sila, anyway, tapos, yung pong nagtapon sa kanila, yung po sa kwento kung babasahin po ninyo, una pang nasunog yung nagtapon sa kanila. Sila po, dahil sa kanilang obedience, they were protected, secured sa kapangyarihan po ng ating dakilang Diyos. In the same manner, si Daniel, lagi po nating kilala po si Daniel nung siya po pinatapon sa mga leon dahil wala pong mabutas sa kanya. Ito po yung panahon naman ni King Darius. Nasa chapter 6 na po ito ng Book of Daniel. Yung po kanina, nasa chapter 3 ng Book of Daniel. Ito pong kay Nebuchadnezzar. Tingin Daniel naman, chapter 6. Pinatapon dahil sa wala silang maipintas kay Daniel, gumawa siya ng paraan para ma-frame up siya sa kanya pong pananampalataya. At si Daniel po ay sumunod pa rin. Hindi po nagpatinag. Yung po dati niyang ginagawang pananalangin, hindi nagpatinag sa frame up, siya daw ay patatapon sa mga leon. And then, long story short, na pinatapon po siya leon, hindi man kinain. Tapos si Haring Darius, kinumusta pa, Daniel, kamusta ka? Tapos nung siya po umahon at nagalit po ang hari, pinatawag yung lahat ng mga nag-frame up kay Daniel, sila pong pinatapon. Hindi pa man nakakalapag sa lupa yung mga nag-frame up sa kanya, pinaglalapa na po sila ng mga leon. Ganito po, kagutom yung mga leon. Pero si Daniel po, because of his obedience, pinotertan po siya ng Panginoon. Ganoon din po sa atin. Basta wag lamang po tayong matatakot dahil yung ating mong pagsunod, magkakaroon po tayo ng protection sa ating dakilang Diyos. Simple halimbawa po, obey traffic rules. Pag hindi ka nag-obey sa traffic rules, pag orange na, guilty ka po yan, Sir Jess. Pag orange na mga yan, kaya pa to! Pag orange na, obey the traffic rules. Dahil kung hindi, aksidente yung mangyayari. Aksidente. Alam na po natin yan. Yung pong protection, hindi po sigurado. When we disobey the rules of traffic. Halimbawa na lang, yung law of gravity na lang, pag hindi natin sinundan yung law of gravity, subukan mong lumundag sa itaas ng building, tapos sasabihin mo, hindi ko susundin itong law of gravity ito. Tapos lulundag ako, parang ako si Superman. Tignan ko lang, hindi mababagok ang iyong ulo. Mga simple po. Yung pong pagsunod po sa ating pong Panginoon, magkakaroon po tayo ng protection. Dito pa lang sa lupa, maging sa buhay na walang hanggan. Kasama po ito sa ating protection. Sa ating protection. Yung pong apostles, yung po sa Acts 5:27-29, alam po natin, we must obey God rather than human beings. Nagkaroon po sila ng kapangyarihan ng Espiritu Santo doon po sa Acts. At sila po ay nagkaroon ng tapang na i-obey ang utos ng Panginoon. Kesa sa utos ng the apostles were brought in and made to appear before the Sanhedrin to be questioned by the high priest. Alam po natin, sila binabawalan na ipangaral ang Panginoong Kristo Jesus. We gave you strict orders. Sinabi ko na sa inyo, sabi po ng mga Sanhedrin, na huwag ipangaral ang pangalan, yet you have filled Jerusalem with your teaching and are determined. Kami pang sangkanan nyo, kami pang pinagbibintangan ninyo, na kami ang nagpapako.
Totoo naman, di ba? Guilty of this man's blood. Ito po, Peter and the other apostles replied, we must obey God. We must obey God rather than human beings. At kung babasahin po natin ang kanilang kwento, sila po ay pinutrektaan ng Diyos. Doon po sa kulungan, sila po ay nakalaya doon sa kulungan. And many more protection po. Si Peter, talagang yung pong pagsunod niya sa Diyos, talagang shipwreck, marami pong pagkatong na nalagay sa bingit ng kamatayan ang buhay po ni Pablo. And yet, dahil po sa pagsunod niya sa salita ng Diyos, ipangaral ng salita ng Diyos, nagkaroon po siya ng laging proteksyon. Maging po sa ating buhay na walang hanggan. Because you have obeyed my command, ito po yun. Because you have obeyed, Revelation na po tayo, the command to persevere, I will protect you from the great time of testing. Ito po ang salita ng Diyos. I will protect you, ang sabi po niya, from the great time of testing that will come upon the whole world to test those who belong to this world. Nakikita po natin ngayon ang nangyayari sa ibang bansa, lalo na po sa Israel, sa Gaza. Sa atin po, mapalad pa tayo dahil hindi po tayo apektado, hindi po tayo ginegera. Pero although nagkakaroon po ng tension ngayon sa West Philippine Sea, alam po natin yan. Pero when we put our trust in God, when we obey the Word of God, siya po ang ating magiging protection. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos. I will never leave thee nor forsake thee. Hebrews 13:5, yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. I am coming soon. Kaya nga, hold on to what you have. Ito po ngayon, hold on to what we have right now. Yung pong ating pananampalataya sa Diyos, wag na po nating bibitawan ito. Yan po ang ating magiging protection sa patuloy na pagsunod. Hold on. Sundan po natin, hold on to what you have so that no one will take away your crown. Wag po nating ayaang maagaw po ng mundong ito, ng kasalanan ng mundong ito, ng tukso ng mundong ito, na maagaw po yung koronang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Blessed is the man that endured temptation, for when he is tried, he will receive the crown of life. James 1:12. Blessed is the man who endured temptation, for when he is tried, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love Him. Ito po yung pangako ng Diyos. Ito po yung ating magiging protection kung patuloy po tayong susunod sa Kanyang mga salita. Hindi po tayo bibitaw sa Kanyang mga pangako dahil may kapangyarihan po ang salita ng Diyos. Ang Espiritu po ng Diyos ang nasa atin. Amen. Praise the Lord. Yung pong pagiging obedient natin is a way to avoid untimely death. Hindi lang po untimely death, maging second death po, which is the lake of fire. Being obedient is a way to avoid untimely death and the second death, which is, alam po natin, the lake of fire. Ito po yung ating magiging protection. Kung tayo po ay susunod, pati po yung ikalawang kamatayan, mayroon po tayong protection against that. Basta wag lang po tayong bibitaw sa pagsunod sa ating dakilang. Don't you realize that you become the slave of whatever you choose to obey? Ito po yun. If we choose to obey, yung pong mundong ito, if you choose to obey sin, you can be a slave to sin, which leads to death. Ito po yun. If we choose to obey sin, which leads to death, mawawala po yung pangako, yung proteksyon ng Diyos. Pero you can choose to obey God. You can choose to obey God, which lead to righteous living. Dito po, when we obey God, it will lead us sa ating pong pang-araw-araw na buhay, matuwid na pamumuhay. Gaya po ng mga ilang examples na sinabi natin kanina, yung pong pagkakamali, itutuwid po natin. Yung pong mga mumunting kasalanan ay ikumpisal po natin sa ating dakilang. You can choose to obey God. When we obey God, ito po yun, which it will lead us to a righteous living. Not everyone who calls out to me, Lord, Lord. Ito po yun. Di ba? Marami ang tumatawag na Diyos, pero yung kanila pong pag-obey, hindi po nanggagaling sa puso. Yung kanila pang obedience po ay para lang makita ng mga tao, para sumigat sa mga tao. Pero yung pong pag-obey talaga, it is the right thing to do, yung pong pag-obey sa Diyos na nanggagaling sa puso. Yun po ang hinahanap ng Diyos, yung pong pag-obey na meron ka lang gustong makuha, medyo ka lang gustong, meron ka ibang purpose sa pag-obedience. Pero when we obey God because of love, ito po, bibigyan po tayo ng Diyos. Yung pong, only those who actually do the will of my Father. Ito po yun. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. Tayo po,
yung talagang tunay na pagsunod mula sa puso, tayo po ang pangako niya. Yung pong security and protection doon po sa kalangitan, mapapasa. Hindi lang po talaga protection. Ano na po yun? Blessing na po yun. Yun po yung abundant blessing na kasama po sa ating pinag-aaralan. Remember po ang ating Panginoong Kristo Jesus, even though Jesus was God's Son, He learned obedience from the things He suffered. In this way, God qualified Him as a perfect high priest, and He became the source of eternal salvation for all those who obey Him. Wow! Even though Jesus was God's Son, yung pong obedience ay nakita po yung pagsunod sa Kanya, alam po natin, even to the point of death, hindi po siya nagdalawang isip para sumunod sa ating Panginoon. In this way, God qualified Him. Kung si Kristo mismo, God qualified Him sa Kanyang pagsunod. Kung si Kristo mismo talagang sumunod sa Diyos, tayo pa kaya ang hindi susunod? Tayo pa kaya ang hindi susunod sa Diyos? And when that happened, we will be qualified. Yung pong salvation, ito po, He became the source of eternal salvation for those who obey Him. And when we continue to obey God, yung pong pangakong kaligtasan ng Diyos ay hindi po mawawala sa atin. Hindi po totoo yung once saved, always saved. Once saved, we will stay safe. Para po yung pangako, yung ginawa po ni Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo ay hindi mawalan ng kabuluhan. He became the source of eternal salvation. Ito po yun, eternal salvation. Ang pangako po niya sa bawat isa sa atin. For those who will continue to obey Him. Hallelujah! Woo! Praise the Lord. Yung pong evidence po ng ating security, eternal security in Christ, ito po yun. Yung pong eternal security natin, obedience. Obedience po to the Lord. Evidence of our eternal security in Christ is our obedience to the Lord. Yung pong obedience, lagi po natin binibigyan ng diin, galing sa pusong pagsunod sa ating dagaling Diyos. The Holy Spirit empowered us to walk in obedience. Kasama po nito yung is the key to unlock God's blessing. Sinabi na po natin kanina, yung mga ilang blessing, unlock God's blessing, yung pong buhay na walang hanggan, yung pong long life na pangako ng Diyos sa atin, mahabang buhay. Sabi nga ni Pastor Manny, sa preaching point last night, yung mga iba kasi, ano ng edad? T9, T8, bakit daw natin ikakahiya ang ating mga edad? Kung 79 na ka, o di 79, mapalad ka raw. Di ba, pangako ka ng Diyos Ang buhay po ngayon, 70. Pag lampas ka raw ng 70, meron ka ng bonus. Lalo na pag 80. Ang sabi ng isang doktor, nagpa-doktor po isang lalaki, sabi niya, sa pag-aral ko sa iyo, aabot ka ng 80 years old. 80 years old. Doc, 80 years old ako O, di tama sabi ko, sabi niya. Praise the Lord. Anyway, long life po ang pangako ng Diyos sa atin. Huwag daw na pong ikaya yung ating, kung 60 ka na, kung senior ka na, o di senior ka na, di ba, mas pag senior ka na, ang daming benefit yun. Hindi lang 20% kung minsan, 32% pa yung discount mo. Less 12% tax, less 20% sa mga senior. Hindi ba ano yun? Huwag daw natin ikakaya yung ating edad. Dahil yun po ang sinabi ng Diyos, bibigyan daw po tayo ng long life. Basta lang, patuloy po tayong sumunod sa Kanya. Mag-obey sa Kanya po. Para po yung blessing po niya, yung pong, this is the key to unlock God's blessing. Ito po ang desire ng Diyos sa bawat sa atin. If you are willing and obedient, ito po yung ating sinasabi kanina. If you are willing and obedient ka nga, pero hindi ka naman talaga willing, sumusunod ka nga. Yung mga bata ngayon, pag inuutusan ng mga nanay nila, nagiging paniki. Maghugas ka ng pinggan, ikaw maglaba ka. Papaano sila magiging paniki? Sabi po ng bata, bat ako. Nagiging bat po sila.
nagiging paniki sila pag inutusan ng mga anak. Sumunod naman, nagdadabog naman, ito po yung ating sinasabi. If you are willing and obedient, huwag po kayo maging huwag po kayo mga paniki, mga anak. Sumunod po kayo ng tayong buong puso, hindi lamang susunod para bigyan ng dagdagan ng allowance ni nanay. Hindi po tayo susunod para bigyan ng pang-load. Hindi po susunod para bili ng mga gamit. Susunod po tayo dahil mahal natin ang Panginoon. Ang sabi po ng Diyos, obey your parents for this is right. Hindi lang po this is right. Ito po yung sinasabi natin, obedience is the key to unlock God's blessing. This is the commandment with a promise. Long life po, pati daw po yung ating mga anak, pati yung ating magiging mga apo. Ayan po yung magiging pagpapala. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Blessed are those who fear the Lord, who walk in obedience to Him. Mapalad daw po tayo. Mapalad daw po tayo talagang kung tayo po ay sumusunod, lumalakad in obedience. You will eat the fruit of the labor. Blessing and prosperity will be yours. Ito po, sa ating mga magulang na lalaki, mga asawang lalaki, your wife will be like a fruitful vine within your house. Within your house. Kaya nga po, tayo pong mga lalaki talaga pong tayo daw po ang magiging haligi ng tahanan. Ang mga nanay daw po ay mga, yung mga nanay? Mga ilaw ng tahanan. Yung mga biyanan daw, kayo na pong bahala. Do the math. Hallelujah. Anyway, if you are willing and obedient, pati po yung ating mga manugang, yung ating mga biyanan, kasama po yan. Kasama po yan, pati po yung ating mga in-laws. Pag nag-aaway po tayo, yung obedient, willing and obedient, naalala ko na naman tuloy yung mag-asawang, abang sila po yung nasa daan, nag-aaway po sila. Yung talaga, nag-aaway po yung asawang lalaki sa asawang babae. Tapos, talagang furious na po itong asawang lalaki. Napadaan po siya sa mga animals. Ang mga kambing, iba't ibang uri ng animals. Ayan, yan! Yan yung mga kamag-anak mo, sabi po ng lalaki. Yes, kamag-anak kong mga yan. Mga in-laws ko ang mga yan, sabi niya. Mga in-laws daw niya. O di, partido ng lalaki, yung kay mga... Yun na naman ito. Sige, po tayo niya may process. If you are willing, ito lang po talaga, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Your wife will be a fruitful vine within your house. Your children will be like olive shoots around your table. Pati po yung ating mga anak, yung ating magiging apo, pag tayo po patuloy na sumusunod sa ating dakilang Diyos. Amen. Yes! Yes! This will be the blessing for the man who fears the Lord, willing and obedient. Kahit po sinabi po si Mary, tawag po ng karamihan, si Mama Mary. Mary po, alam po natin, sabi ng salita ng Diyos, she is blessed among women. As Jesus was saying these things, yung pong a woman in the crowd called out, ang sabi po niya, blessed is the mother who gave you birth and nourished you. Sabi po kay Jesus, blessed is the mother who gave you birth and nourished you. Remember po yung mga nauna, si Elizabeth. Si Elizabeth po, nung puntahan ni Mary, na siya po ay buntis, tapos si Elizabeth ay buntis din. Tapos sabi ni Elizabeth, blessed are ye among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Ang sabi po ni Elizabeth. The same manner, dito po, meron po nagsabi, blessed is the mother who gave you birth and nursed you. Ito po yung maganda. Listen to this, pay attention to this. Sabi po, he replied, blessed are those who hear the word of God and obey it. If we hear the word of God and obey the word of God, mas mapalad daw tayo kay Mary. Wow! Wow! Ano po ang gusto natin? Hindi susunod tayo o hindi? Of course, pag sumunod po tayo, we are more blessed kay Mary po. Dahil ito po ang sinasabi ng salita, blessed are those who hear the word of God and obey it. Kaya nga po ang sabi, the same manner rin pong James 1:22, but be ye doer of the word, and not hearers only,
ang sabi po ng James 1:22, but be ye doers of the word and not hearers only. Dahil pag hindi daw po tayo sumunod sa salita ng Diyos, para lang tayo yung nagsalamin, nakita natin yung puwing at hindi natin inalis yung ating puwing. But be ye doers of the word and not hearers only. For kung sino man daw po yung, but whosoever looketh into the perfect law of liberty and continueth therein. Verse 25, James 1:25. But whosoever will look into the perfect law of liberty and continueth therein, he being not, takaling. Praise the Lord. But whosoever, blessed, but be ye doers of the word and not hearers only. For if any be a hearer of the word and not a doer is like unto a man beholding his natural face in a glass. Natural face, for pag nakita daw po yung kanyang sarili, sa salamin, hindi na tinuwid ang kanyang pagkamali. Hindi talaga siya pagpapalain ng Diyos. But whoso looketh into the perfect law of liberty and continueth therein, he being not, basta, 125 pa yun? Ayan. But the one who looks into the perfect law of liberty, King James kasi tambalo ko and persevere, being no hearer who forgets, but a doer who acts. Ito po yun. He will be blessed. We will be blessed in our doings, Hallelujah. Amen. Praise the Lord. We will receive whatever we ask. Ito pong pangako ng Diyos when we obey. We will receive whatever we ask in His name and do the things that pleases Him. So, nasa atin po ngayon, gusto ba natin ng protection? Gusto ba natin ng blessing, abundant blessing sa Diyos? Tayo ba ay patuloy na susunod sa salita ng Diyos? O hindi? Tayo po ang pwedeng sumagot niyan. Ano pa ba ang mga bagay na naghihinder po sa atin sa pagsunod sa ating dakilang Diyos? Praise the Lord. We will receive from Him whatever we ask because we obey Him and do the things that pleases Him. Yung pong pangako po ng Diyos na good plans in our lives can be truly experienced if we cooperate with Him in obedience. If we cooperate, lagi pong hinahanap ng Diyos ang pagsunod sa atin. Para po itong ating mga pinag-aralan na yung pong resulta talaga ng ating true repentance, yung pong empowered to walk in obedience. Yung pong obedience is the result of true repentance. Obedience po, ito po yung security and protection po ng ating mga manampala. And this is the key. Para po yan lack. Yung God's blessing. Praise the Lord. Of it all, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are
And if we truly believe tonight that Jesus, who died on the cross of Calvary, is worthy of our obedience, is worthy of it all, worthy of our changed life, of our true repentance, worthy po para po tagapin natin ang proteksyon sa ating mga buhay, pati po yung mga blessing. If He is really worthy, na ibigay po natin sa Kanya with full obedience. Kung siya nga, even though Jesus was God's Son, yung pong Hebrews 5:8 and 9, even though Jesus was God's Son, He learned obedience from the things He suffered. In this way, God qualified Him as perfect high priest, and He became the source of our eternal salvation. Ito po yung ating source of our eternal salvation, because Jesus Christ obeyed even to the death on the cross of Calvary para lamang po tayo magkaroon ng tunay na kaligtasan. Hallelujah. Salamat po, dakilang Diyos, sa gabing ito. Patawarin mo kami sa mga pagkukulang, sa mga hindi namin nagiging pagsunod sa iyo, o dakilang Diyos. Aming dalangin sa gabing ito na magkaroon ng bagong init ng pananampalataya, bagong init ng pagsunod ang aming mga buhay sa iyo, dakilang Diyos. Bagong patunay, ebidensya, dakilang Diyos, na ang mga bunga ng Espiritu ay makikita sa amin sa araw-araw, o dakilang Diyos, upang makahikayat kami ng kaluluwa para sa iyo, upang makita ang tunay na pagbabago, ang tunay na pagsunod sa aming mga buhay sa iyo, dakilang Diyos. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, salamat po, Diyos. Amen. Amen.